Lolo, mamamatay ka ngayon kapag sumakay ka sa eroplanong iyan. Wag na, wag kang sasakay. Wag na, wag kang sasakay. Kumapit ang isang marungis na bata sa binti ni Chairman Ricardo Reyes Lolo Carding habang papunta siya sa NAIA VIP Lounge upang lumipad para sa isang kontrata na nagkakahalaga ng trilyon. Sino ang nagpapasok sa malas na batang ito dito? Ilabas agad yan. Itinulak ng mga guwardiya ang bata sa sahig. Ngunit sumigaw ito at bumulong ng isang nakakakilabot na salita sa tenga ng chairman. May bomba raw po sa makina ng eroplano ngayon? Magiging abo po kayo. Oras na. Sumakay kayo. Noong sasabihin na sana niyang guni-guni lang ng baliw ang sinasabi nito, iniabot ng bata ang isang luma at manipis na kuwaderno na puno ng peking logbook ng maintenance. Eksakto sa loob ng 10 minuto, ang pribadong eroplano na lumipad mula sa runway ay nawala at napalitan ng isang napakalaking haligi ng apoy. Nalaman ng chairman na ang taong nagtangka sa kanyang buhay ay ang pinagkakatiwalaan niyang kapatid sa dugo at sa paa ng pulubi na nagligtas sa kanyang buhay, nakita niya ang balat na tanda ng kanyang anak. Sino kaya talaga ang batang ito? Bago magsimula ang kwento, kung ikiklik ninyo ang subscribe at like, makakapagbigay kayo ng kalusugan at kaligayahan sa inyong pamilya at sa lahat ng tao sa inyong paligid. Mag-uumpisa na ang kwento natin ngayon. Ang VIP Exclusive Lounge sa Ninoy Aquino International Airport, AYA, ay nakabalot sa isang mabigat na katahimikan. Inayos ni Chairman Ricardo Reyes ang kanyang salamin at binuklat ang makapal na tumpok ng mga dokumento, Manager Benji. Ang kontrata sa paggawa ng Modern Metro Manila Development na ito ay nakasalalay sa kapalaran ng ating Maharlika Group. Tinapik-tapik ni Lolo Carding ang dulo ng dokumento gamit ang kanyang daliri. Yumukod ng malalim si Manager Benji na nakatayo sa tabi at sumagot. Opo, Chairman, kumpleto na rin po ang paghahanda para sa paglipad ng pribadong eroplano. Sinuri ni Lolo Carding ang kanyang relo at naghanda na upang tumayo sa sandaling iyon. May narinig siyang isang napakaliit na ingay mula sa bentilador sa kisame. Manager Benji, may narinig ka bang ingay ngayon? Kinunot ni Lolo Carding ang noo at tumingala sa kisame. Tila ingay lang po ng bentilador, pero titingnan ko po ulit. Ito na sana ang sandali. Nakukunin ni Manager Benji ang kanyang walkie-talkie. Ngunit biglang nagbukas ang takip ng bentilador at isang maliit, payat na bata ang tumalon pababa. Si Jomar ito, isang bata na may edad 10,015 na may damit na puno ng alikabok. Nagsigawan ang mga guwardiya at kinubkob si Jomar. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang pumasok dito? Noong akma na sanang hawakan ng isang guwardiya ang braso ni Jomar, mabilis na umikot ang katawan ni Jomar. Nakalusot si Jomar sa pagitan ng mga guwardiya at tumakbo hanggang sa harap ni Lolo Carding. Mahigpit na hinawakan ni Jomar ang manggas ni Lolo Carding at nagmamadaling sinabi, Lolo, mamamatay ka ngayon kapag sumakay ka sa eroplanong iyan. Huwag na huwag kang sasakay. Naguguluhan si Lolo Carding at tinitigan ang mukha ni Jomar. Sinubukan ni Lolo Carding na tanggalin ang kamay ng bata, ngunit nakita niya ang matinding pagkadesperado sa mga mata ni Jomar. Inilapit ni Jomar ang kanyang bibig sa tenga ni Lolo Carding at napakaliit na bumulong. May nakatagong liquid bomb po sa engine number 2 ng eroplano. Sasabog po iyon agad kapag umabot na sa 3,000 feet ang taas. Agad na nag-iba ang kulay ng mukha ni Lolo Carding. May kinuha si Jomar sa loob ng kanyang damit, isang marumi at lumang smartphone at sinabi, Pakinggan niyo po ito. Lihim ko po itong ni-record sa bentilador ng maintenance area. Pinindot ni Jomar ang play button at isang boses na may halong ingay ang lumabas. Kailangan nating siguraduhin na mawawala siya ngayon. Durugin ang makina para hindi na makita kahit ang bangkay. Sa sandaling narinig ni Lolo Carding ang boses na iyon, nalaglag niya ang mga dokumento na hawak niya sa sahig.
Ang boses na iyon ay boses ng kanyang sariling kapatid na si Daniel Reyes, ang taong inalagaan niya habang buhay. Hinawakan ni Lolo Carding ang kanyang dibdib at huminga ng malalim. Chairman, bakit po kayo bigla ang nagkaganyan? May masakit po ba? Gulat na gulat si Manager Benji at inalalayan si Lolo Carding. Mahigpit na hinawakan ni Lolo Carding ang braso ni Manager Benji at itinuro si Jomar. Inatake ako. Kanselahin ang paglipad agad at tumawag ng ambulansya. Nagsimulang magkunwari si Lolo Carding habang pinapawisan. Pero Chairman, napakahalaga po ng meeting sa ibang bansa, tanong ni Manager Benji. Na hindi alam ang gagawin sa sobrang pagkabigla. Walang mas mahalaga sa buhay ko. Isakay din agad ang batang ito sa ambulansya. Sinermonan ni Lolo Carding si Manager Benji sa isang istriktong tono. Dinala ng mga guwardiya si Lolo Carding sa stretcher at nagmamadaling umalis sa VIP lounge. Sumunod si Jomar sa utos ni Lolo Carding at sumakay sa likod ng ambulansya na pinalibutan ng mga secret agent. Paglabas ng ambulansya sa gate ng airport at pagpasok sa tunnel, isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa langit mula sa direksyon ng runway. Umaakyat sa himpapawid ang itim na usok at lumipad ang mga piraso ng eroplano kasama ng apoy. Napanood ni Lolo Carding ang eksenang iyon sa bintana ng ambulansya at kinuyom ang kanyang kamao. Talagang sumabog nga! Kung sumakay tayo sa eroplanong iyon, hindi na sana tayo buhay ngayon, hindi ba? Bulong ni Manager Benji habang nakatingin sa labas ng bintana. Namumutla ang mukha, tinitigan ni Lolo Carding si Jomar na nakaupo sa tabi niya. Walang takot si Jomar at kalmado niyang tinitingnan ang apoy sa labas ng bintana. Anak, ano ang pangalan mo at saan ka nakatira? Tanong ni Lolo Carding kay Jomar sa nanginginig na boses. Jomar lang po ang pangalan ko. Wala po akong bahay, nakatira lang po ako sa ilalim ng airport. Sagot ni Jomar nang walang pakialam. Habang pinaglalaruan ang isang lumang toy watch. Tiningnan ni Lolo Carding ang mukha ni Jomar at naalala ang pagkabata ng kanyang anak na namatay 10 taon na ang nakalipas. Manager Benji, wag na sa ospital. Idirekta mo ang sasakyan sa tahanan pananggalang sa Tagaytay. Nagbigay ng utos si Lolo Carding na may seryosong determinasyon. Chairman, ipapalabas po, napatay na kayo. Ayos lang po ba sa inyo? Tanong ni Manager Benji kay Lolo Carding habang mahigpit na hinawakan ang manibela. Hayaan mo si Daniel na magdiwang dahil akala niya patay na ako. Ngumiti ng malamig si Lolo Carding at nagpatuloy. Kung nagawa niyang gawin ito para kunin ang posisyon ko, kailangan ko ring gumanti sa parehong paraan. Pagdating sa tahanan pananggalang, tinawag ni Lolo Carding si Jomar sa kanyang office. Sa malaking monitor na naka-install sa dingding ng office, patuloy na lumalabas ang breaking news tungkol sa pagpapalagay na pagkamatay ni Lolo Carding. Jomar, paano mo nalaman ang lahat ng mahihirap na maintenance terms at figures? Humanga si Lolo Carding habang tinitingnan ang kwaderno na ibinigay ni Jomar. Hindi ko po nakakalimutan ang anumang nakita ko. Pumapasok po lahat sa utak ko. Parang nagpipicture lang. Binanggit ni Jomar ang 60-digit security code na naka-install sa pasukan ng office nang hindi tumitingin. Hindi makapaniwala si Lolo Carding sa kanyang nakita. Ito ay isang himalang bata na ipinadala sa akin ng langit. Hinaplos ni Lolo Carding ang ulo ni Jomar at pinunasan ang kanyang luha. Lolo, bakit po gustong patayin ng kapatid ninyo ang lolo? Tanong ni Jomar kay Lolo Carding. Kumikinang ang kanyang malinis na mata dahil sa kasakiman. Anak, sa harap ng pera at kapangyarihan, nakakalimutan ng tao ang pagiging magkapatid iyon ang pangit na kalikasan ng tao. Sagot ni Lolo Carding habang hinahaplos ang larawan ng kanyang anak na nakalagay sa mesa ng office. Napasigaw ang puso ni Lolo Carding nang makita niya ang kakaibang balat na tanda sa paa ni Jomar. Napakagaya nito sa balat na tanda na nakita niya noong ipinanganak ang kanyang anak na namatay. Jomar, may naaalala ka ba? Tungkol sa iyong mga magulang? Tanong ni Lolo Carding
nang maingat habang hinahawakan ang kamay ni Jomar. Wala po. Sabi po, iniwan ako sa orphanage pagkasilang ko. Sagot ni Jomar nang walang emosyon at yumuko. Agad na naramdaman ni Lolo Carding na ang batang ito ang kanyang nawawalang dugo. Manager Benji, maghanap ka ng paraan upang i-monitor ang personal na computer at vault ni Daniel Reyes ng real time. Nag-utos si Lolo Carding kay Manager Benji habang lumalabas ng office. Sinundan ni Jomar si Lolo Carding at sinabi, "Lolo, tutulungan ko po kayo. May hacker po akong kakilala sa airport." Tumingin si Lolo Carding kay Jomar at ngumiti ng may pag-asa. "Mabuti, Jomar. Simula ngayon, ikaw ang magiging pinakamalakas na armas ng lolo." Sinimulan ni Lolo Carding. Nahasain ang kanyang espadang paghihiganti laban sa kanyang kapatid na si Daniel. Sa dilim ng tahanan Pananggalang, nakahanda na si Jomar na tapusin ang mga pagsubok na pinagdaanan niya habang binabantayan ng lolo. Ang kanilang pagkikita ay simula ng isang malaking bagyo na magpapabago sa kinabukasan ng Maharlika Group. Sa monitor na nakasabit sa dingding ng sala ng Tagaytay Tahanan Pananggalang, nagaganap ang isang masamang sitwasyon. Kasama si Daniel Reyes ng mga malalaking tao at marahas niyang sinipa ang pinto ng office ni Lolo Carding. "Buksan mo agad ang vault!" Patay na ang kuya. Kaya lahat ng seal at dokumento sa loob ay akin na. Sumigaw si Daniel Reyes sa mga sekretarya habang nakatayo sa harap ng vault nang biglang lumabas sa pasilyo si Marga, ang anak ni Lolo Carding na may hawak na sobre ng mga dokumento. "Tumigil ka agad, Tito. Naghain na ako ng aplikasyon sa korte para sa pagbubukas ng vault, kaya huwag mo nang gagalawin." Galit na tinitigan ni Marga si Daniel Reyes at sinabi. Ngumisi si Daniel Reyes at lumapit kay Marga. "Mukhang hindi mo pa nauunawaan ang sitwasyon. Akin na ang Maharlika ngayon." Itinulak ni Daniel Reyes ang balikat ni Marga at ngumiti ng mapang-asar. Napanood ni Lolo Carding ang lahat ng ito mula sa tahanan, Pananggalang, at mahigpit na hinawakan ang braso ng wheelchair. "Ang hayop na iyan, nagawa pang saktan ng anak ko." Nagngit-ngit si Lolo Carding at nagbigay ng senyales kay Manager Benji. Tiningnan ni Jomar ang monitor habang nagtatype sa laptop at sinabing, "Nalako na lahat ng account na inilipat ni Tito Daniel para linisin." Pinindot ni Jomar ng malakas ang enter key at ngumiti ng mayabang. "Unti-unti nating sisikilin ang hininga ng hayop na iyan. Hayaan nating mamatay siya sa pagkatuyo." Tiningnan ni Lolo Carding si Manager Benji at nagbigay ng utos sa mahinang boses. Sinuri ni Manager Benji ang mga dokumento at sumagot kay Lolo Carding, Chairman. Ayon sa mga nakitang data ni Jomar, nagpapadala ng pera si Daniel Reyes sa isang mekaniko 10 taon na ang nakalipas. Inilagay ni Manager Benji ang papel na may nakasulat na deposit details sa mesa ni Lolo Carding. Kinuha ni Lolo Carding ang papel, nanginginig ang kanyang kamay at sumigaw. "Pinalaki ko pala ang taong pumatay sa aking anak. Hindi ko talaga mapapatawad." Ginutay-gutay ni Lolo Carding ang papel at itinapon sa sahig. Mainit na hinawakan ni Jomar ang kamay ni Lolo Carding at inaliw siya. "Lolo, wag po kayong magalit. Hahanapin ko po kung saan nagtatago ang mekanikong iyon." Tiningnan ni Jomar si Lolo Carding nang may malinis na mata at nagpakalma. Samantala, sa office ni Daniel Reyes, isang galit na sigaw ang lumabas. "Ano? Frozen ang account? Sino ang gumawa nito?" Galit na ibinato ni Daniel Reyes ang crystal ashtray sa dingding. Umiwas ang sekretarya sa mga lumipad na piraso at nagulat nang nanginginig ang boses. "Mukhang may internal information na kumalat. Isang hacking na hindi po namin matrace." Yumuko ang sekretarya at sumagot habang pinapawisan. Marahas na kinalas ni Daniel Reyes ang kanyang kurbata at tinitigan ang labas ng bintana. Si Marga na aso ang gumawa nito. Magpadala agad ng tao para hanapin ang pulubing bata.
Sinuntok ni Daniel Reyes ang mesa at nagbigay ng malupit na utos. Sa oras na iyon, kinontak ni Jomar ang kanyang mga kaibigan na tambay sa airport. Mga kuya, may naghahanap po sa akin sa airport. Magbigay po kayo ng fake information. Kalmadong nagbigay ng direksyon si Jomar sa walkie-talkie. Tumawa ang kaibigan niyang tambay at sumagot sa kabilang linya. Huwag kang mag-alala, Jomar. Hahayaan naming magsayang ng oras ang mga yan sa malalayong probinsya. Ibinalik ni Jomar ang telepono at naghanda ng mainit na tsaa para kay Lolo Carding. Lolo, inutusan po ni Tito Daniel na sunugin ang hangar ngayon. Mukhang gusto niyang sirain ang ebidensya. Ipinadinig ni Jomar kay Lolo Carding ang narinig niya sa bugging device. Ibinaba ni Lolo Carding ang tasa ng tsaa at nagmamadaling sumigaw kay Manager Benji. Manager Benji, magpadala agad ng mga tao sa hangar. Kailangan nilang kunan ng larawan ng lahat. Kahit isang piraso lang. Nagmamadaling nagbigay ng utos si Lolo Carding habang humihinga ng malalim. Ipinakita ni Jomar kay Lolo Carding ang laptop screen habang nagpapalit ng screen. Nandoon na po ang mga kuya na tambay. Kinukunan po nila ng high quality na video at ina-upload sa server. Itinuro ni Jomar ang mga lalaking naglalakad sa paligid ng nasusunog na hangar sa screen. Ngumiti ng malamig si Lolo Carding habang pinapanood ang eksena ng krimen sa screen. Daniel Reyes, ikaw ang naghuhukay ng sarili mong libingan. Handa ka na sa inauguration. Tapik ni Lolo Carding sa likod ng kamay ni Jomar na may matinding ekspresyon. Kinabukasan ng umaga, bumalik si Marga sa office ni Daniel Reyes. Tito, pagod na po ako. Wala na si Papa. Bakit pa tayo mag-aaway? Nagkunwari si Marga na pinupunasan ang kanyang luha at yumuko kay Daniel Reyes. Tinitigan ni Daniel Reyes si Marga nang may pagdududa at nagtanong, bakit ka biglang nagiging masunurin? Wala ka bang balak? Nginisihan ni Daniel Reyes si Marga habang sinisindihan ang sigarilyo. Bigyan niyo lang po ako ng isang subsidiary. Tapos, ibibigay ko na po lahat ng seal ni Papa sa inyo. Nagmakaawa si Marga habang mahigpit na hinawakan ang braso ni Daniel Reyes na may masigasig na ekspresyon. Mukhang kontento si Daniel Reyes at hinaplos ang ulo ni Marga. Sana, ginawa mo na ito noon pa. Mabuti. Magre-register ka na ng Iris sa vault. Sinundan ni Marga si Daniel Reyes papasok sa vault room habang lihim niyang pinaandar ang microcamera. Pinanood ni Lolo Carding ang lahat ng ito mula sa tahanan, pananggalang at hinaplos ang ulo ni Jomar. Napakahusay ng anak ko, Marga. Ngayon, nasa kamay na natin ang lihim na vault ng hayop na iyan. Tumulo ang luha ng kaligayahan kay Lolo Carding at niyakap si Jomar. Yumakap si Jomar kay Lolo Carding at ngumiti ng mahinhin, sumagot, Lolo, na-analyze ko na po lahat ng password ng vault. Maaari na po nating buksan anumang oras. Itinuro ni Jomar ang komplikadong security code sa laptop screen. Nang biglang pumasok si Manager Benji sa office na may dalang itim na bag. Chairman, dumating na po ang resulta ng genetic analysis mula sa ibang bansa. Pakitingnan po ito. Inabot ni Manager Benji ang sobre ng mga dokumento kay Lolo Carding, nanginginig ang kanyang kamay. Nanginginig na binuklat ni Lolo Carding ang bawat pahina ng dokumento. Pumasok sa mata ni Lolo Carding ang numerong 99.9% na nakasulat sa ibaba ng dokumento. Jomar, anak ko, apo ko. Jomar, ikaw nga talaga ang apo ko. Mahigpit na niyakap ni Lolo Carding si Jomar at umiyak ng humihikbi. Umiyak din si Jomar. Habang hawak ang manggas ng damit ni Lolo Carding, Lolo, hindi pala ako iniwan. Pinrotektahan pala ako ni Papa. Yumuko si Jomar sa dibdib ni Lolo Carding at mahinang humikbi. Ngunit panandalian lang ang kapayapaan. Pula ang warning light sa monitor. Chairman, nagsimula na po ang mga tauhan ni Daniel Reyes na maghanap sa bundok malapit sa tahanan Pananggalang. Nagmamadaling nagulat si Manager Benji
habang itinuturo ang monitor. Sa screen, tinuturo ni Daniel Reyes ang mga armadong lalaki at sumisigaw. Hanapin niyo ang paligid. Huwag na huwag ninyong hahayaang makatakas kahit isang langgam. Sumigaw si Daniel Reyes habang nakatingin sa bundok. Nanginginig ang mga mata. Mahigpit na hinawakan ni Lolo Carding ang kamay ni Jomar at seryosong tumayo. Dumating na ang oras. Jomar, oras na para lumabas tayo sa mundo. Kinuha ni Lolo Carding ang kurbata ng kanyang anak na nakasabit sa dingding ng office at sinabi. Niyakap ni Jomar ang bewang ni Lolo Carding at matapang na sumagot. Huwag po kayong mag-alala, Lolo. Aalagaan ko po kayo. Naglakad si Lolo Carding at Jomar sa kanilang unang hakbang patungo sa daan ng paghihiganti na kumikinang sa dilim. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa paligid ng Tagaytay Highlands tulad ng bago magbagyo. Kinabukasan ng umaga, 1:08 a.m., makapal na ulap ang bumabalot sa paligid ng Tagaytay tahanan pananggalang. Isang babae na si Anya, na may mukhang maputla, ang lumabas sa ulap at kumatok sa gate. Sino po sila? Hindi po kayo maaaring pumasok dito. Nag-ingat si Manager Benji. At nagtanong sa intercom. Nanginginig ang kamay ni Anya. At pinakita ang isang lumang ultrasound photo at isang sulat sa kamera at sumagot. Gusto ko pong makita si Chairman Ricardo Reyes. May sasabihin po ako tungkol sa apo ng chairman na sinabing namatay 10 taon na ang nakalipas. Gulat na gulat si Manager Benji at binuksan ang gate at inakay si Anya sa office. Umupo si Lolo Carding sa sofa ng office at tinitigan si Anya nang may matalim na tingin. Ikaw ba talaga si Anya? Nabalitaan kong pumasok ka sa mental hospital 10 taon na ang nakalipas. Paano mo kami nahanap? Nagtanong si Lolo Carding na tila hindi makapaniwala. Lumuhod si Anya. Dumapa sa sahig at umiyak. Dad, hindi po ako baliw. Si Daniel po ang puwersahang nagpapasok sa akin doon. Kinuha ni Anya ang isang lumang tumpok ng dokumento mula sa kanyang damit at inilagay sa kandungan ni Lolo Carding. Ano ang lahat ng ito? Bakit may pirma ni Daniel Reyes sa admission form ng mental hospital? Nagtanong si Lolo Carding sa mahinang boses habang tinitingnan ang bawat pahina ng dokumento. Pinunasan ni Anya ang kanyang luha at sumagot sa malungkot na boses, kinuha po niya ang anak ko. Nagsinungaling po siya na patay na ang bata pagkasilang at ikinulong niya ako sa ospital. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng office at pumasok si Jomar na may dalang gamot ni Lolo Carding. Sa sandaling nakita ni Anya si Jomar, hinawakan niya ang kanyang dibdib at mabilis na tumayo. Diyos ko, ang anak ko! Jomar. Instinctively, tumakbo si Anya kay Jomar at niyakap ang bata. Nagulat si Jomar. Ngunit hinayaan niya ang kanyang sarili na yakapin ni Anya dahil sa mainit na amoy. Tita, bakit po kayo umiiyak? Kilala niyo po ba ako? Pinunasan ni Jomar ang basang pisngi ni Anya gamit ang kanyang maliit na kamay at nagtanong. Pinanood ni Lolo Carding ang eksenang iyon at sinuntok ang mesa. Daniel Reyes, ang hayop na iyon, nagawa niyang sirain ang pamilya ko at lokohin kami? Sumigaw si Lolo Carding sa boses na puno ng galit. Sa sandaling iyon, isang matalim na ingay ng gulong ang narinig sa labas ng tahanan pananggalang. Chairman, malaking problema po. Kinubkob po ng mga tauhan ni Daniel Reyes ang lugar na ito. Nagmamadaling sumigaw si Manager Benji habang itinuturo ang monitor. Pumasok sa loob ng bahay ang 12 lalaki na may basag na bintana at naghagis ng tear gas. Kunin agad ang bata at ang babae. Patayin ang sinumang humadlang. Pumasok sa sala ang pinuno ng mga tauhan habang iwinawagayway ang pamalo. Napuno agad ang bahay ng usok at sigawan. Inakay ni Jomar si Anya patungo sa underground secret passage. Mama! Dito po! Dali! Lolo at Manager Benji! Sumama na po kayo! Nagmamadaling kumaway si Jomar
at itinulak si Anya papasok sa ventilation passage. Ngunit hinawakan ng isang tauhan na humabol sa kanila ang paa ni Anya. Saan ka pupunta, bruha? Kailangan mo ring sumama sa amin. Iwinagayway ng tauhan ng pamalo patungo sa ulo ni Anya. Niyakap ni Anya si Jomar at tinanggap ang palo para sa kanya at sumigaw. Wag! Jomar, tumakas ka! Ayos lang si Mama. Bilisan mo! Sinubukan ni Anya na huwag bitawan ang kamay ni Jomar habang nawawalan ng malay. Marahas na hinila ng mga tauhan si Anya at dinala sa labas. Chairman, nakuha rin po ang external hard drive na naglalaman ng file ng murder conspiracy. Nagulat si Manager Benji kay Lolo Carding habang duguan ang kanyang ulo. Hinawakan ni Lolo Carding ang kanyang dibdib at naupo sa sofa. Aray ko! Hindi ko hahayaang makuha ulit ng mga halimaw na iyon ang manugang ko, si Anya. Nahihirapang huminga si Lolo Carding at may mukhang masakit. Mabilis na inilagay ni Jomar ang gamot na pang-emergency sa ilalim ng dila ni Lolo Carding at sumigaw, Lolo, magising po kayo! Nilagyan ko po si Mama ng tracker! Binuksan ni Jomar ang screen ng smartphone at ipinakita ang isang pulang kumukurap na tuldok. Tracker? Kailan mo pa iyan inihanda? Nagliwanag ang mata ni Lolo Carding at mahigpit na hinawakan ang kamay ni Jomar. Isinulat ni Jomar ang plate number ng sasakyang kumuha kay Anya sa isang papel at sumagot. Lihim ko po iyong inilagay sa bulsa ng isa sa mga kriminal noong nagkagulo. Kinuha ni Manager Benji ang papel ni Jomar at tumawag. Chairman, ang location po na ito ay ang private villa ni Daniel Reyes. Kailangan nating pumunta agad. Mabilis na tumawag si Manager Benji ng mga guwardiya at sinabi, sa oras na iyon, binuhusan ni Daniel Reyes ng tubig ang mukha ni Anya sa basement ng villa. Hayop ka. Pagkatapos kitang ikulong ng 10 taon, bakit ka pa nagpakita para humadlang sa akin? Hinawakan ni Daniel Reyes ang buhok ni Anya at sumigaw. Dumura si Anya ng laway na may dugo at tinitigan si Daniel Reyes. Ang halimaw na tulad mo ay tiyak na magdudurusa. Hindi ka hahayaan ng anak ko. Isinumpa ni Anya si Daniel Reyes sa nanginginig na boses. Sinampal ni Daniel Reyes si Anya ng malakas at ngumisi ng mapang-asar. Ano ang magagawa ng batang iyon? Ihahanda ko kayong magkasama. Ikaw at ang kuya ko. Hintayin mo. Kinuha ni Daniel Reyes ang kutsilyo at itinutok sa leeg ni Anya, nagbabanta. Bumalik si Lolo Carding sa tahanan pananggalang at tumayo. Inayos ang kanyang kurbata. Manager Benji, tawagan mo si Marga. Sabihin mo, sa inauguration matatapos ang lahat. Nag-utos si Lolo Carding kay Manager Benji na may seryosong determinasyon. Sa tabi niya, sinara ni Jomar ang butones ng suit ni Lolo Carding at sinabi, Lolo, pinoprotektahan po tayo ni Papa. Mananalo na po tayo. Sinubukan ni Jomar na pakalmahin ang lolo sa matapang na boses. Mahigpit na hinawakan ni Lolo Carding ang kamay ni Jomar at tiningnan ang sarili sa salamin. Tama, Jomar. Hindi na ako magtatago. Gagantihan ko ang pumatay sa anak ko at ililigtas ko ang mama mo. Naghanda si Lolo Carding na pumunta sa lugar ng labanan upang putulin ang masamang kapalaran ng pamilya na tumagal ng 10 taon. Naglakad si Jomar sa tabi ng lolo, ang kanyang unang hakbang bilang isang marangal na tagapagmana ng Maharlika Group. Ang mata ng dalawa, habang umaalis sa Tagaytay tahanan pananggalang, ay puno ng nag-aapoy na paghihiganti. Ang malaking trahedya na nilikha ng kasakiman ni Daniel Reyes ay patungo na sa katapusan. 1 linggo pagkatapos kunin si Anya, isang matinding tensiyon ang bumabalot sa isang lumang junkyard sa labas ng Tagaytay. Nakaupo si Chairman Ricardo Reyes sa wheelchair at tumingin sa loob ng junkyard habang nilalanghap ang malamig na hangin sa gabi. Jomar, ang mga taong ito, ba talaga ang makakatulong sa atin? Mahinang tanong ni Lolo Carding habang mahigpit na hinawakan ang kamay ni Jomar na nakatayo sa tabi niya. Tumango si Jomar at itinuro ang mga lalaking lumalabas sa junkyard. Opo, Lolo.
Sila po ang mga tambay sa runway na nag-alaga sa akin sa airport. Mga dating pulis at hacker po sila. Matapang na sumagot si Jomar at kinawayan ang grupo. Ang pinuno ng mga tambay, si Kuya Leo, ay nagtanggal ng guwantes na puno ng grasa at lumapit kay Lolo Carding. Nawalan din po ako ng trabaho bilang pulis dahil sa Daniel Reyes na iyan at napunta sa kalsada. Chairman, tutulungan po namin kayo. Kinamot ni Kuya Leo ang kanyang maikling buhok at sinabi ng may seryosong ekspresyon. Ibinuklat ng isang hacker na si Duphal ang laptop at ipinakita kay Jomar ang screen. Jomar? Nakuha ko na ang blueprint ng basement bunker sa villa na sinabi mo. Ang ventilation system ang tanging butas. Itinuro ni Duphal ang komplikadong blueprint sa screen gamit ang kanyang daliri. Pumikit si Jomar at ipinasok sa kanyang utak ang lahat ng measurements at ruta ng blueprint na parang nagpipicture. Lolo, nahanap ko na po kung saan nakakulong si Mama. Kumpleto na po ang digital evidence map ko. Mabilis na nag-type si Jomar sa keyboard ng laptop at sinabi ng may kumpiyansa. Samantala, sa oras na iyon, lihim na nilapitan ni Marga ang Chief Secretary ni Daniel Reyes. Secretary? Nakita ko po ang dokumento na magtatanggal sa inyo. Si Tito po ang gumawa. Malamig na sinabi ni Marga habang inilalagay ang isang piraso ng dokumento sa mesa ng Chief Secretary. Nanginginig na sinuri ng Chief Secretary ang dokumento at inayos ang kanyang salamin at nagtanong, "Totoo ba ito? Gaano katagal na ako naglilingkod kay Daniel Reyes?" Nanginginig ang labi ng Chief Secretary at sumagot sa boses na puno ng pagtataksil. Hindi pinalampas ni Marga ang nanginginig na mata ng Chief Secretary at nagbigay ng huling hirit. Buhay si Papa. Hindi pa huli. Gumawa kayo ng matalinong desisyon. Kinuha ni Marga ang recorder mula sa kanyang bag at inilagay sa mesa bilang alok. Sa huli, ibinigay ng nababahalang Chief Secretary kay Marga ang orihinal na ledger ni Daniel Reyes at ang blueprint ng pagpapasabog ng pribadong eroplano. Kailangan niyo pong ipangako ang aking proteksyon. Pinunasan ng Chief Secretary ang kanyang pawis at nagmakaawa kay Marga. Kinuha ni Lolo Carding ang mga ebidensya na ibinigay ng Chief Secretary at kinontak ang isang special prosecutor na pinagkakatiwalaan niya. Prosecutor, ipatupad mo ang warrant of arrest sa mismong inauguration ceremony ni Daniel Reyes. Mahigpit na hinawakan ni Lolo Carding ang receiver at nag-utos sa boses na parang kidlat. Samantala, nihack ni Jomar ang security server ng villa kung saan nakakulong si Anya at kinuha ang surveillance camera. Lolo, nakikita ko si Mama. Mukhang wala naman pong sugat. Pinakita ni Jomar ang real-time video kay Lolo Carding at huminga ng maluwag. Masayang ngumiti si Daniel Reyes habang pinapanood ang promotional video na ilalagay sa malaking screen ng inauguration ceremony. Sa loob ng ilang oras, magiging akin na ang Maharlika. Dapat maging enggrande ang huling hininga ng kuya. Uminom si Daniel Reyes ng whiskey at tumawa, sigurado sa kanyang tagumpay. Tinawag ni Lolo Carding si Jomar mula sa office at inabot ang isang maliit na kahon. Jomar, ito ang pin ng kurbata na ginamit ng papa mo. May nakatago na kamera sa loob. Inilagay ni Lolo Carding mismo ang pin sa collar ng shirt ni Jomar at sinabi ng may kabaitan. Hinaplos ni Jomar ang pin at naramdaman niya ang init ng kanyang papa at napaluha. Lolo, ipapakita ko po sa buong mundo ang kasalanan ni Tito Daniel gamit ang kamera na ito. Niyakap ni Jomar ang bewang ng lolo at matapang na nangako. Kinontrol ng mga tambay sa runway ang cell tower sa paligid ng inauguration ceremony at nag-install ng signal jammer. Boss, handa na! Mawawalan ng kontak sa labas ang mga tauhan ni Daniel Reyes. Nag-ulat si Kuya Leo kay Jomar sa walkie-talkie at nagtago sa lugar ng ambush. Sa umaga ng inauguration ceremony, nakangiti si Marga sa tabi ni Daniel Reyes at nag-alok ng mabuting pakikitungo. Tito, ang guwapo niyo po ngayon.
Kung nakita po kayo ni Papa, matutuwa po siya. Inayos ni Marga ang damit ni Daniel Reyes at sinuri ulit ang USB sa kanyang bag. Nagsalamin si Lolo Carding habang nakasuot ng kurbata na regalo ng kanyang anak, 10 taon na ang nakalipas. Jomar, tara na! Oras na para bawiin natin ang 10 taon na nawala. Mahigpit na hinawakan ni Lolo Carding ang kamay ni Jomar at naglakad ng may determinasyon. Mahinang bumulong si Jomar sa tenga ng lolo, nagbibigay ng lakas ng loob. Lolo, parang naglalakad po si Papa sa likod natin. Magpakatatag po kayo! Ngumiti ng malinaw si Jomar at dahan-dahang naglakad, tinatapatan ang lakad ng lolo. Sa loob ng kotse, patungo sa inauguration ceremony, hinaplos ni Lolo Carding ang ulo ni Jomar. Ang pera ay nawawala. Ngunit ang tunay na intensyon ng tao ay nananatili magpakailanman. Tiningnan ni Lolo Carding ang labas ng bintana habang itinuturo kay Jomar ang pilosopiya ng negosyo na tila isang huling habilin. Pagdating sa pasukan ng venue, pumasok si Lolo Carding at Jomar sa emergency exit na binuksan na ng mga tambay sa runway. Lolo, nihack ko na po ang video control room. Kapag binigyan ko po kayo ng senyales, ipapalabas ko na po agad ang video ng exposure. Nag-navigate si Jomar sa lolo sa dilim habang pinapatakbo ang tablet PC. Tinitigan ni Lolo Carding si Daniel Reyes na umakyat sa podium sa pagitan ng mga kurtina sa likod ng stage. Daniel Reyes, magsaya ka sa huling kaluwalhatian na tinatamasa mo. Kinuyom ni Lolo Carding ang kanyang kamao at bumulong sa mahinang boses, pinipigilan ang galit. Sinuri ni Marga ang anggulo ng relay camera sa gitna ng venue at nagpadala ng lihim na senyales kay Lolo Carding. Lolo, handa na po si Tia Marga. Oras na para lumabas ang katotohanan. Hinawakan ni Lolo Carding ang kamay ni Jomar at nagbahagi ng nanginginig na tibok ng puso. Sa sandaling aakyat na sana si Daniel Reyes sa podium na may engrandeng musika at magsasalita ng kanyang unang salita, hinawakan ni Lolo Carding ang kamay ni Jomar at matapang na naglakad papunta sa stage na may nakasisilaw na ilaw. Sumigaw ang libu-libong mourner at reporter na nagtipon sa inauguration ceremony at sabay-sabay na tumayo. Ang anino ni Lolo Carding at Jomar ay humaba patungo sa podium na simula ng malaking pagbaliktad. Si Daniel Reyes ay nanginginig na parang nakakita ng multo at nalaglag ang mic. Binuksan ni Jomar ang power ng pin ng kurbata at sabay-sabay na ipinadala ang live broadcast screen sa buong mundo. Ang gulong ng kapalaran ay nagsimulang gumulong ng mabigat at walang awa patungo kay Daniel Reyes. Ang parking lot ng malaking funeral home malapit sa Naya ay siksikan sa mga sasakyan ng mga reporter at mga tao sa politika at negosyo. Nakasuot ng itim na damit, nagkunwari si Daniel Reyes na umiiyak habang pinupunasan ang kanyang mata gamit ang panyo sa stage. Mahal na kuya, kahit umalis na po kayo, ipagpapatuloy ko po ang inyong dakilang layunin. Nagbasa si Daniel Reyes ng eulogy sa nanginginig na boses at naglagay ng chrysanthemum sa harap ng larawan ng namatay. Nang biglang nag-ingay ang malaking screen sa venue at naging itim, anong nangyayari? Tawagin agad ang technician para tingnan. Gulat na sumigaw si Daniel Reyes habang marahas na itinulak ang balikat ng sekretarya. Biglang lumabas sa screen ang imahe ni Anya na nakatali sa kadena sa isang madilim na basement. Patayin! Kailangang sirain ang buong makina ng eroplano para hindi mahanap ang bangkay. Umalingaw-ngaw sa buong funeral home ang malupit na boses ni Daniel Reyes mula sa speaker. Nagulat ang libu-libong mourner na nagtipon sa venue at sabay-sabay na tumayo. Daniel, ang eroplano? Matulis na tanong ng isang reporter na nakaupo sa harap habang itinutok ang kanyang kamera. Sa sandaling iyon, bumukas ng malawak ang likod na pinto ng venue at lumabas si Lolo Carding na may nakasisilaw na ilaw sa likod niya.
Mahigpit na hinawakan ni Lolo Carding ang kamay ni Jomar at dahan-dahang naglakad patungo sa stage. Daniel Reyes, hindi ako namatay at bumalik. Nagdilim ba ang paningin mo? Ibinagsak ni Lolo Carding ang kanyang tungkod sa sahig sa ilalim ng stage at sumigaw. Si Daniel Reyes ay umurong na parang nakakita ng multo at napaupo sa sahig. Kuya, paano nangyari ito? Nakita ko pong sumabog ang eroplano. Sagot ni Daniel Reyes sa nanginginig na boses habang gumagapang sa sahig. Umakyat si Lolo Carding sa stage at sinampal ng malakas ang pisngi ni Daniel Reyes. Hayop ka na mas masahol pa sa halimaw. Hindi pa ba sapat na pinatay mo ang anak ko at iniwan ang apo ko at sinubukan mo pa akong patayin? Hinawakan ni Lolo Carding ang kwelyo ni Daniel Reyes at sumigaw ng may galit. Itinaas ni Jomar ang tablet PC na nakatayo sa tabi niya at ipinakita sa mga reporter. I-scan niyo po ang QR code na ito. Nandoon po lahat ng ledger ni Daniel Reyes at ang recording ng murder conspiracy. Sumigaw si Jomar sa mga reporter sa malinaw at matinis na boses, parang napagkasunduan. Sabay-sabay na kinuha ng mga reporter ang kanilang smartphone at nagsimulang kumuha ng larawan sa screen. Ilabas agad ang mga hayop na iyan. Ano ang ginagawa ng mga guwardiya? Tanggalin niyo sila. Sa harap ko, sumigaw si Daniel Reyes sa mga guwardiya sa paligid niya. Bumubula ang bibig. Sa sandaling iyon, kinuha ni Kuya Leo at ng mga tambay sa runway na nakahalo sa mga mourner ang kanilang mga pamalo mula sa loob ng kanilang damit. Mr. Daniel, marami po ang mga taong nasaktan ninyo dito. Subukan niyo po, matapang na sinabi ni Kuya Leo, habang sinira ang braso ng guwardiya at ibinato sa sahig. Habang nagkakagulo sa iba't ibang parte ng venue, sumugod ang mga investigator na nakasuot ng itim na suit sa stage. Mr. Daniel Reyes, inaresto ka namin sa kasong attempted murder at embezzlement. Maaari kang manahimik, matatag na sinabi ng special prosecutor habang inilagay ang malamig na posa sa pulso ni Daniel Reyes. Ang libu-libong camera flash ay sumiklab ng walang tigil sa baluktot na mukha ni Daniel Reyes. Pakawalan niyo ako! Inosente ako! Manipulated ang video na iyan. Sumigaw si Daniel Reyes habang nagpupumiglas sa hangin habang hinihila palabas. Tinawag ni Lolo Carding si Manager Benji at inabot ang kanyang cellphone. Magpadala ka agad ng mga pulis sa villa. Kailangan nating iligtas agad ang manugang ko. Si Anya! Niyakap ni Lolo Carding ng mahigpit ang kamay ni Manager Benji at nagmakaawa. Nangingilid ang kanyang luha. Ibinigay ni Marga sa prosecutor ang karagdagang ledger na itinago niya sa likod ng stage. Ito po ang totoong ledger na itinago ni Tito. Gamitin niyo po ito para ibunyag ang lahat ng anomalya ng Maharlika Group. Matatag na sinabi ni Marga sa prosecutor habang inaalalayan ang kanyang papa. Tumayo si Lolo Carding sa harap ng mic at nagsalita. Pinatahimik ang gulo sa venue. Mga kababayan, taos-puso po akong humihingi ng tawad sa inyo dahil sa kapalpakan ng Maharlika Group. Yumukod ng malalim si Lolo Carding at nagbigay ng taos-pusong paghingi ng tawad sa mga mourner. Habang bumubuhos ang mga tanong mula sa mga reporter, itinaas ni Lolo Carding ang kamay ni Jomar. Ang batang ito, ang aking tunay na apo, si Jomar, na nawala 10 taon na ang nakalipas. Siya ang nag-iisang tagapagmana na mamumuno sa kinabukasan ng Maharlika. Hinaplos ni Lolo Carding ang ulo ni Jomar at nagdeklara sa matatag na boses. Napuno agad ang venue ng palakpakan at hiyawan. Sa sandaling iyon, tumakbo si Manager Benji at mahinang nag-ulat sa tenga ni Lolo Carding. Chairman, may tawag po na ligtas na nakita si Anya. Dinala na po sa ospital. Ibinigay ni Manager Benji ang masayang balita. Nang marinig ang balita, naramdaman ni Lolo Carding na nanghina ang kanyang mga paa at humawak sa railings ng stage. Salamat. Maraming salamat. Jomar, ligtas ang mama mo. Nagtagumpay tayo. Niyakap ni Lolo Carding si Jomar at humagulgol ng malakas.
Mahigpit ding hinawakan ni Jomar ang damit ng lolo at umiyak. Lolo, magkakasama na po tayo ngayon, hindi po ba? Hindi na po tayo maghihiwalay. Tanong ni Jomar habang nakasubsob ang mukha sa dibdib ng lolo. Habang sumasakay sa likod ng sasakyan ng pulis, tinitigan ni Daniel Reyes si Lolo Carding sa bintana. Tumango ng napakaliit si Daniel Reyes sa pulis na binayaran niya na nakaupo sa tabi niya. Akala mo ba matatapos na ito? Kung bumagsak ako, babagsak din ang Maharlika. Kinagat ni Daniel Reyes ang kanyang labi at bumulong sa loob ng sasakyang nawawala sa dilim. Pagbalik sa office, ibinagsak ni Lolo Carding sa sahig ang nameplate na may pangalan ni Daniel Reyes. Jomar, gusto mo bang umupo dito? Ito ang upuan na dapat inupuan ng papa mo. Inupo ni Lolo Carding si Jomar sa upuan ng chairman at tiningnan siya ng may pagmamalaki. Umupo si Jomar sa malaking upuan at ngumiti ng maliwanag sa lolo. Aalagaan ko po kayo para kay papa. Mag-aaral po ako ng mabuti. Matapang na sumagot si Jomar habang hinawakan ang kamay ni Lolo Carding sa mesa. Pumasok si Marga sa sala na may maligayang boses habang inaayos ang shareholders list. Papa, umakyat na po agad ang stock price. Natutuwa po ang market sa pagbabalik nyo. Masayang sinabi ni Marga habang pinapakita ang tablet screen. Pumikit si Lolo Carding habang hinahaplos ang larawan ng kanyang anak na nakasabit sa dingding ng office. Anak, ngayon lang ako magkakaroon ng kapayapaan. Salamat sa pagprotekta kay Jomar. Nagbigay ng huling paalam si Lolo Carding sa kanyang anak sa larawan at huminga ng malalim. Sumigaw ang mga tambay sa runway ng mabuhay ayon sa sigaw ni Kuya Leo sa labas ng venue. Tiningnan ni Lolo Carding ang labas ng bintana at nangakong bibigyan sila ng nararapat na gantimpala. Nakuha ang dangal ng pamilya. Ngunit ang huling tingin ni Daniel Reyes ay nagpabigat sa puso ni Lolo Carding. Humupa na ang bagyo, ngunit may isa pang itim na ulap na nagbabanta sa daan patungo sa kulungan. Mas mahigpit na hinawakan ni Lolo Carding ang kamay ni Jomar at naghanda para sa huling laban na darating. Kinabukasan ng umaga, pagkatapos ng inauguration, si Daniel Reyes na nakaupo sa likod ng patrol car ay biglang bumula ang bibig at bumagsak sa sahig. Sir, huminto po ang puso ni Daniel Reyes. Wala na po siyang pulso. Nagmamadaling sumigaw ang pulis na binayaran niya habang dinidilatan ang dibdib ni Daniel Reyes. Ang patrol car ay nagmamadaling pumunta sa pinakamalapit na University Hospital Emergency Room na naka-emergency light. Lumabas ang isang doktor na nakasuot ng puting gown. Sinuri ang kalagayan ni Daniel Reyes at malamig na nagdeklara. Mukhang acute heart failure ang sanhi. Sumulat ang doktor sa chart at inutusan ang nurse na dalhin ang bangkay sa morgue. Ngunit pagkasara ng pinto ng morgue, biglang nagmulat ng mata si Daniel Reyes na akala mo'y patay na. Salamat, Dr. Santos. Eksakto ang epekto ng gamot. Bumaba si Daniel Reyes mula sa kama at nagpalit ng karaniwang damit na inihanda na ng doktor. Inayos ni Dr. Santos ang kanyang salamin. Tiningnan ang paligid at mahinang sumagot. Boss, may private ambulance na naghihintay sa labas. Kailangan niyo pong umalis agad. Naglakad si Daniel Reyes palabas ng likod na pinto ng morgue, nakasuot ng fedora hat at itim na sunglasses. Sa oras na iyon, nakatayo si Jomar sa harap ng salamin. Nakasuot ng malinis na school uniform na ngayon lang niya nasuot. Lolo, papasok na po ako sa school. Mag-aaral po ako ng mabuti. Masayang nagpaalam si Jomar kay Lolo Carding habang inaayos ang strap ng kanyang backpack. Hinaplos ni Lolo Carding ang ulo ni Jomar at ngumiti ng may kabaitan. Sige, anak ko, mag-ingat ka. Ihahatid ka ni Manadier, Benji, hanggang sa gate. Tuwang-tuwa si Jomar at lumabas ng gate. Ngunit bago pa siya makarating sa gate ng school, hinarangan ng isang itim na van. Bumaba ang mga private mercenary mula sa sasakyan.
Binagsak si Manager Benji gamit ang stun gun at tinakpan ang bibig ni Jomar. Pakawalan niyo ako. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang kunin ako? Nagpumiglas si Jomar. Ngunit hindi niya nakayanan ang lakas ng malalaking lalaki. Dinala si Jomar sa ilalim ng lupa ng isang lumang abandoned factory sa labas ng lungsod, nakatali ang mata. Biglang tumunog ang video call sa cellphone ni Lolo Carding. Nang sagutin ni Lolo Carding ang tawag, lumabas sa screen ang mukha ni Daniel Reyes na may kutsilyo na nakatutok sa leeg ni Jomar. Kuya, nagulat ka ba? Masaya ka bang makita ang kuya mo na nabuhay? Tumawa ng mayabang si Daniel Reyes habang hinila pabalik ang buhok ni Jomar. Hinawakan ni Lolo Carding ang kanyang dibdib at halos bumagsak sa sahig, humawak sa mesa. Bitawan mo agad ang bata! Sumigaw si Lolo Carding sa nanginginig na boses sa Daniel Reyes sa screen. Idinikit ni Daniel Reyes ang kutsilyo sa pisngi ni Jomar at sinabi ng mas malupit, dalhin mo ang lahat ng shares at ang orihinal na ebidensya na hawak mo. Kung hindi ka dumating sa loob ng 1 oras, mamamatay ang batang ito. Ibinaba ni Daniel Reyes ang tawag at si Lolo Carding ay napaluhod sa sahig. Bumagsak. Chairman, magising po kayo. Tatawagan ko po agad ang pulis. Tumakbo si Marga at inalalayan ang kanyang papa. Umiiyak, tinanggihan ni Lolo Carding ang kamay ni Marga at inalis ang oxygen mask. Hindi, huli na ang pulis. Nasa panganib si Jomar. Hindi ko maaaring mawala ang apo ko sa lugar na nawala ko ang aking anak. Kinuha ni Lolo Carding ang kanyang tungkod at naglakad patungo sa pintuan, naghahanap kay Manager Benji. Sa isang silid sa ilalim ng lupa ng factory, nakatali si Jomar at nag-focus sa amoy at ingay sa paligid. Amoy toxic gas po dito. Tito Daniel, gusto niyo po akong sunugin dito, hindi po ba? Kalmadong sinabi ni Jomar na nagpabigla kay Daniel Reyes. Nagbuho si Daniel Reyes ng gas sa sahig at naglaro sa lighter. Matalino ka, pero walang silbi ang katalinuhan mo sa harap ng apoy. Hinanginan ni Daniel Reyes ang pinto ng factory gamit ang welding torch at sinindihan ang apoy. Si Jomar, nang pumasok ang makapal na usok sa silid, naalala niya ang survival skills na natutunan niya noong tambay pa siya. Pinunit niya ang manggas ng kanyang school uniform at binasa sa tubig sa water bottle at tinakpan ang kanyang ilong at bibig. Nakita ni Jomar ang ventilation pipe sa kisame at nagpatong ng mga upuan para umakyat ng buong lakas. Sumakay si Lolo Carding sa wheelchair at tumawag sa mga tambay sa runway sa airport upang ipaalam ang sitwasyon. Mga tambay, kinuha ang apo ko. Kung hindi kayo, walang makakahanap sa kanya. Idineklara ni Lolo Carding ang lahat ng kanyang ari-arian bilang gantimpala sa isang live broadcast para sa pambansang paghahanap. Sila Kuya Leo at ang mga tambay ay nagsimulang subaybayan ang sasakyan ni Daniel Reyes gamit ang kanilang network sa buong bansa. Chairman, may report po na may usok sa abandoned factory. Mahigpit na hinawakan ni Manager Benji ang manibela at pinindot ng malalim ang accelerator. Ang buong gusali ng factory ay nababalot sa malaking apoy. Naglalabas ng itim na usok sa langit. Tiningnan ni Lolo Carding ang apoy sa labas ng bintana at tinawag ang pangalan ni Jomar ng malakas. Sa loob ng ventilation pipe, tiniis ni Jomar ang init at pinindot ang emergency button na nakatago sa pin ng kurbata. Habang pinapanood ang nag-aapoy na factory sa malayo, nagmaneho si Daniel Reyes patungo sa NAIA kung saan naghihintay ang smuggling boat. Kuya, ito na ang katapusan. Masusunog si Jomar at ang Maharlika. Sinuntok ni Daniel Reyes ang manibela at tumawa ng baliw. Pagdating sa harap ng factory, binuksan ni Lolo Carding ang pinto bago pa huminto ang sasakyan. Tinamaan ng mainit na hangin ang mukha ni Lolo Carding, ngunit hindi siya huminto at naglakad papasok sa apoy. Paparating na ang lolo. Jomar, magtiis ka pa ng kaunti.
Itinapon ni Lolo Carding ang kanyang tungkod at tumalon sa loob ng nasusunog na gusali. Ang mahinang distress signal ni Jomar mula sa apoy ay umalingaw-ngaw sa tenga ni Lolo Carding. Ang huling pag-atake ni Lolo Carding, na isinugal ang lahat, ay nagsimula sa impyernong apoy. Dumating sina Kuya Leo at ang mga tambay at binangga ang pader ng factory gamit ang water tank truck. Isang malaking haligi ng apoy ang umakyat sa langit, kasabay ng tunog ng pagsabog at pagbagsak ng kisame ng factory. Ang kapalaran ni Lolo Carding at Jomar ay nakulong na sa nag-aapoy na pag-asa na hindi alam kung ano ang mangyayari. Ang abandoned factory building ay nabalot sa malaking haligi ng apoy na nagpapapula sa langit. Ang makapal na usok ay tumakip sa paligid, ngunit hindi huminto si Lolo Carding. Jomar, nasaan ka? Sumagot ka kung naririnig mo ang boses ng lolo. Sumigaw si Lolo Carding habang tumatalon sa apoy, nakatakip ng basang coat sa kanyang ulo. Tumagos ang matinding init sa kanyang balat, ngunit ang determinasyon niya para sa kanyang apo ang nagpalakas sa kanya. Gumapang si Lolo Carding sa sahig, inalis ang mga bumagsak na bakal at nakita si Jomar. Alam ko pong darating kayo, Lolo. Napakainit po. Niyakap ni Jomar si Lolo Carding. Itim ang mukha at mahinang nagsalita. Pinasan ni Lolo Carding si Jomar at naglakad ng buong lakas patungo sa escape route. Nang biglang hinarangan sila ni Daniel Reyes na may kutsilyo mula sa apoy, kumikinang ang kanyang mga mata. Kuya, ito na ang huling libingan nating magkapatid. Magkasama na tayong pumunta sa impyerno. Sumigaw si Daniel Reyes na tila nagdudugo at iwinagayway ang kutsilyo patungo sa balikat ni Lolo Carding. Umiwas si Lolo Carding sa atake, ngunit sumugod ulit si Daniel Reyes. Nang biglang bumagsak ang panlabas na pader ng factory at pumasok ang isang malaking water tank truck. Chairman? Jomar? Magtiis pa kayo ng kaunti. Dumating na kami. Tumalon si Kuya Leo mula sa upuan ng driver at nagwisik ng tubig sa paligid para gumawa ng daan. Tinalunan ng mga tambay sa runway ang kanilang sarili at pumalibot kina Lolo Carding at Jomar, gumagawa ng human shield. Nagpumigla si Daniel Reyes habang iwinawagayway ang kutsilyo, ngunit gumulong sa sahig dahil sa malakas na sipa ni Kuya Leo. Ang mga maruruming tambay na ito, nagawa pa nilang humadlang sa akin. Layuan niyo ako. Papatayin ko kayong lahat. Sumigaw si Daniel Reyes habang kinakamot ang sahig. Ngunit sabay-sabay siyang dinumog ng mga tambay. Napuno ng tunog ng siren ng pulis ang paligid ng factory. At dumating ang mga special forces. Lumabas si Lolo Carding sa nasusunog na gusali kasama si Jomar sa kanyang yakap, inaalalayan ni Kuya Leo. Jomar, magising ka. Nandito ang lolo. Tapos na ang lahat. Niyakap ni Lolo Carding si Jomar sa ambulansya at humagulgol ng malakas. Ang emergency room ng ospital ay siksikan sa mga reporter at pulis. Nanginginig ang kamay ni Lolo Carding at hindi siya umalis sa harap ng operating room ni Jomar. Papa, umupo na po kayo at magpahinga. Matapang na bata si Jomar. Tiyak nagigising siya. Niyakap ni Marga ang balikat ni Lolo Carding at umaliw sa boses na may halong luha. Pagkalipas ng ilang oras, namatay ang ilaw ng operating room at lumabas ang doktor. Inalis ang kanyang mask. Sa kabutihang palad, hindi siya nakalanghap ng maraming toxic gas. Naipasa na niya ang kritikal na bahagi. Kaya, huwag po kayong mag-alala. Ngumiti nang maliwanag ang doktor kay Lolo Carding habang sinuri ang chart. Nagmulat ng mata si Jomar na inilipat na sa private room at iniabot ang kanyang kamay kay Lolo Carding. Lolo, na-check niyo na po ba ang pin ng kurbata ko? Nandoon po lahat. Mahinang bumulong si Jomar kay Lolo Carding habang nakasuot ng oxygen mask. Kinuha ni Manager Benji ang chip mula sa pin ng kurbata ni Jomar at ikinonekta sa laptop. Lumabas sa screen ang video ni Daniel Reyes na umaamin sa kanyang krimen habang kinukuha si Jomar. Ako ang nagpasabog ng eroplano. Ako rin ang pumatay sa papa mo.
Ngayon, mamatay ka na rin. Iwinagayway ni Daniel Reyes ang kutsilyo sa video at nagsalita ng baliw. Ang video na ito ay ipinadala sa server ng prosecutor's office ng real-time ng hacker na tambay. Ang mga tiwaling pulis at binayarang doktor, Dr. Santos, na tumulong kay Daniel Reyes sa pagtakas ay inaresto lahat. Nang biglang bumukas ang pinto ng private room at pumasok si Anya na nakabawi na sa kanyang kalusugan, nakasakay sa wheelchair. Jomar, anak ko, nandito si Mama. Patawarin mo ako. Huli na ako. Lumapit si Anya sa kama. Hinawakan ang kamay ni Jomar at umiyak ng walang tigil. Hinaplos ni Jomar ang likod ng kamay ni Mama at ngumiti ng maliwanag. Mama, wag na po kayong umiyak. Magkakasama na po tayo ngayon. Kasama si Lolo. Tumango si Anya sa sinabi ni Jomar at niyakap siya ng mahigpit. Pinanood ni Lolo Carding ang eksenang iyon at yumuko ng malalim kay Anya. Anya, hindi ako naging mabuting father-in-law. Patawarin mo ako na hindi kita naprotektahan. 10 taon na ang nakalipas. Nagbigay si Lolo Carding ng taos-pusong paghingi ng tawad sa manugang niya sa boses na nagsisisi. Hinawakan ni Anya ang kamay ni Lolo Carding at tahimik na umiling. Hindi po, Dad. Mas nagpapasalamat pa ako na nahanap niyo ng napakabuti si Jomar. Ngumiti ng malapad si Anya kay Lolo Carding at binitawan ang hinanakit sa kanyang puso. Pumasok si Manager Benji at nagulat kay Lolo Carding tungkol sa paglilitis kay Daniel Reyes, chairman. Nadagdagan ng kasong fake death plot at attempted murder si Daniel Reyes at nakatanggap ng life sentence. Matatag na sinabi ni Manager Benji habang inilalagay ang mga dokumento sa mesa. Hindi inamin ni Daniel Reyes ang kanyang kasalanan hanggang sa huli habang hinihila siya palabas ng korte. Huminga ng malalim si Lolo Carding. Naramdaman niya na natanggal na ang lahat ng peste sa pamilya. Nagdaos si Marga ng temporary board meeting at ibinigay ang lahat ng shares ni Daniel Reyes sa Social Foundation. Ang stock price ng Maharlika Group ay umabot sa pinakamataas dahil sa pagbabalik ni Lolo Carding at balita ng pagpapatupad ng hustisya. Gumaling si Jomar at nagbasa ng libro kasama ang lolo sa ospital. Tiningnan ni Lolo Carding ang malinaw na mata ni Jomar at iginuhit ang kinabukasan ng bagong Maharlika. Nagsimula ng bagong buhay ang mga tambay sa runway sa Self-Reliance Center na inihanda ni Lolo Carding. Si Kuya Leo ay naging manager ng center at nanguna sa pagtulong sa mga tambay na bumangon ulit. Binisita ulit ni Lolo Carding at Jomar ang runway ng airport, ang simula ng lahat. Pinanood nilang dalawa ang malaking eroplano na lumilipad ng mataas sa langit, kasabay ng malakas na ingay. Jomar, tulad ng eroplano na iyan, lumipad ka na rin ng mataas sa mundo. Niyakap ni Lolo Carding ang balikat ni Jomar at nagbigay ng suporta sa matatag na boses. Mahigpit na niyakap ni Jomar ang bewang ng lolo at ngumiti patungo sa asul na langit. Ang 10 taon na puno ng sakit at intriga ay nagbabago na ngayon sa pag-asa. Nangako si Lolo Carding ng totoong kapayapaan sa puntod ng kanyang anak, habang hawak ang kamay ng kanyang apo. Nawala na ang apoy na parang impyerno at napuno na ang pamilya ng nakasisilaw na liwanag ng katotohanan. Pagkatapos ng lahat ng legal na proseso at paghihiganti, sa wakas, nakatulog na ng mahimbing si Lolo Carding. Tinakpan ni Jomar ang kumot ng lolo habang natutulog, nagpaplano na maging leader sa kinabukasan. Ang bagong kasaysayan ng Maharlika Group ay nagsisimula na. 3 buwan na ang nakalipas mula nang matapos ang insidente. Isang umaga sa unang bahagi ng Tagsibol, ang lobby ng headquarters ng Maharlika Group ay maliwanag na nagliliwanag, naghihintay sa mga bisita. Isang maliit na monument na pinangalanang ang pangako ng batang general at ng matandang chairman ang nakatayo sa gitna ng lobby. Nakatayo si Lolo Carding, nakahawak sa kanyang tungkod at hinaplos ang monument at ngumiti ng malapad. Manager Benji,
Salamat kay Jomar. Humihinga na ulit ang Maharlika. Tinapik ni Lolo Carding ang balikat ni Manager Benji na nakatayo sa tabi at sinabi ng may kasiyahan. Yumuko si Manager Benji at inayos ang flower basket na nakalagay sa tabi ng monument. Opo, Chairman. Nag-iba na ang ekspresyon ng mga empleyado na dumadaan sa lobby. Ibinahagi ni Manager Benji ang masayang kapaligiran ng kumpanya habang inaalalayan si Lolo Carding. Nang biglang dumating si Marga na nakasuot ng malinis na suit, kumikislap ang tunog ng kanyang sapatos. Papa, tapos na po ang paghahanda para sa retirement ceremony. Ibigay niyo na po sa akin ang lahat ng mabibigat na responsibilidad. Hinaplos ni Lolo Carding ang likod ng kamay ni Marga at sumagot ng may kabaitan. Oo, ngayon, maglalaro na lang ako sa lupa kasama si Jomar. Ikaw na ang bahala, Marga. Matapang na pinirmahan ni Lolo Carding ang dokumento na naglilipat ng lahat ng management rights kay Marga sa retirement ceremony. Sa labas ng venue, nakasuot ng bagong damit sila Kuya Leo at ang mga tambay sa runway at pumalakpak. Nilapitan sila ni Lolo Carding at inabot ang susi ng Self-Reliance Center sa halip na isang makapal na sobre. Manager Kuya Leo, ikaw na ang bahala sa pagpupunas ng luha ng mga kapatid natin sa kalye. Susuportahan kita sa likod. Inalog ni Lolo Carding ang magaspang na kamay ni Kuya Leo at tumingin sa kanya ng may tiwala. Napaluha si Kuya Leo, niyakap ang susi ng mahalaga at yumuko, Chairman. Gagawin ko po ang pangako na ito kahit buhay ko pa ang kapalit. Hindi ko po kayo bibiguin. Matapang na sumagot si Kuya Leo at sumigaw ng mabuhay kasama ang mga tambay sa runway. Lumipat si Lolo Carding sa isang country villa sa Tagaytay na malinis ang hangin kasama si Jomar pagkatapos mag-retire. Ang mga batang puno na itinanim ni Jomar sa hardin ng villa ay naglalabas na ng mga bagong usbong. Lolo, tingnan niyo po ito. Nakita ko po ito sa business newspaper. Napakagaling po ng Maharlika. Umupo si Jomar sa patio, binuklat ng malaki ang newspaper at lumapit kay Lolo Carding. Nag-aaral si Jomar at nagbabasa ng newspaper kasama ang lolo tuwing umaga. Inayos ni Lolo Carding ang kanyang salamin at binasa ang artikulo na itinuro ni Jomar. Haha, hindi ordinaryo ang paningin ni Jomar. Mas mahusay ka pa sa lolo balang araw. Hinaplos ni Lolo Carding ang ulo ni Jomar at tumawa ng malakas. Nang biglang lumabas si Anya sa hardin, nakasuot ng apron at ngumiti ng maliwanag. Dad, Jomar, tama na. Pumasok na kayo at magtanghalian. Nag-ihaw ako ng karne. Inilagay ni Anya ang pagkain na inihanda niya nang maingat sa tray at tinawag ang pamilya. Si Anya ay naging chairwoman ng Maharlika Foundation at abala sa pagtulong sa mga kababaihan na naisantabi. Walang bakas ng dating lungkot sa mukha ng tatlong tao na nakaupo sa paligid ng mesa. Sinubo ni Jomar ang isang malaking wrap ng ribeye kay Lolo Carding at sinabi, Lolo, kapag nagtapos na po ako, tutulungan ko po lahat ng poor children sa airport natin. Ngumungguya si Jomar at sinabi ang kanyang matapang na pangarap. Hinaplos ni Lolo Carding ang pisngi ni Jomar at tumango ng may pagmamalaki. Tama! Jomar, ang pera ay kumikinang ng husto kapag ginagamit para sa tao. Huwag mong kalilimutan. Lumipas ang oras at dumating ang elementary school graduation ceremony ni Jomar. Naghihintay sina Lolo Carding, Marga at Anya kay Jomar may dalang bouquet. Kinuha ni Lolo Carding ang isang gintong relo na iningatan niya ng mahalaga. Jomar, ito ang relo na sinuot ng papa mo. Mukhang oras na para suotin mo na. Isinuot ni Lolo Carding ang mabigat na relo sa maliit na pulso ni Jomar. Nakatuon ang tenga ni Jomar sa tunog ng second hand ng relo at napaluha. Lolo, parang nagdiriwang po si Papa sa tabi ko. Maraming salamat po. Niyakap ni Jomar ng mahigpit si Lolo Carding at pinuno ng pagmamahal ang pangungulila niya sa papa niya. Sa oras na iyon, sa loob ng kulungan,
Sa likod ng malamig na pader, naglakad ng walang lakas si Daniel Reyes. Pinanood ni Daniel Reyes ang news sa telebisyon tungkol sa tagumpay ni na Jomar at Lolo Carding. Ang mga bagay na hinangad ko ay walang kabuluhan pala. Bakit hindi ko nalaman? Pinunasan ni Daniel Reyes ang luha gamit ang kanyang prison uniform sleeve at isinandal ang kanyang ulo sa malamig na pader. Ngunit ang pagsisisi ay huli na at bumalik lang bilang isang walang laman na alingaw-ngaw sa walang laman na silid. Pagbalik ng holiday, nagtipon ang buong pamilya sa villa sa Tagaytay at nagtawanan ng masigla. Ininom ni Lolo Carding ang kanyang baso at tiningnan si Jomar ng may kasiyahan. Jomar, ang pinakamahusay na investment sa buhay ko ay ang paniniwala sa bulong mo sa airport noong araw na iyon. Kinantiya ni Lolo Carding si Jomar habang hinawakan ang kanyang kamay. Minasahe ni Jomar ang balikat ng lolo at ngumiti ng misteryoso. Lolo, totoo po, noong araw na iyon, itinulak ako ni Papa sa likod. Sinabi niya po, kailangan ko raw po kayong iligtas. Nagkaroon ng sandaling katahimikan, ngunit agad na pumutok ang mas malaking tawa. Ang runway ng airport na puno ng takot at intriga noon ay puno na ngayon ng mga eroplano ng pag-asa. Minsan, binibisita ni Jomar ang airport at nagtuturo ng coding at math sa mga batang tambay. Mga bata, huwag na huwag kayong susuko sa inyong pangarap. Ang katotohanan ay laging mananalo. Hinaplos ni Jomar ang ulo ng mga bata at ibinahagi ang himala na pinagdaanan niya. Naglakad si Lolo, Carding at Jomar sa hardin habang lumulubog ang araw, magkatabi, tinitiwalaan ang bawat isa. Kinuha ni Jomar ang isang 4-leaf clover na nahulog sa lupa at inilagay sa bulsa ni Lolo Carding. Lolo, hindi po ito luck, happiness po ito. Maging masaya po tayo habang buhay. Niyakap ni Jomar ang bewang ng lolo at bumulong ng may pagmamahal. Tumingala si Lolo Carding sa langit at iginuhit ang mukha ng kanyang anak sa pagitan ng mga ulap. Tama, Jomar. Ngayon, ang pamilya natin ay mapupuno na ng tawa sa halip na luha. Ang tunay na himala ay hindi ibinibigay ng langit, kundi nangyayari kapag nagtagpo ang tapat na puso. Ang dakilang kwento ng inspirasyon na nagpangiti at nagpaiyak sa 2 milyong senior subscriber ay nagtapos na. Sa ilalim ng logo ng Maharlika Group, ang mga salitang "Ang tao ang sentro" ay kumikinang sa gintong liwanag. Ang likod ni na Lolo Carding at Jomar ay gumawa ng isang magandang tanawin habang nakatalikod sa lumulubog na araw. Ang pag-ibig ng pamilya at ang tagumpay ng katarungan ay mananatili sa ating puso bilang isang walang hanggang alingaw-ngaw. Ang kwento ng bata at ng matandang chairman na nagtagumpay sa lahat ng pagsubok ay naging alamat. Nasiyahan ba kayo sa kwento ngayon? Napagtanto natin ulit na ang pinakamahalaga kaysa sa malaking kayamanan na pinagtrabahuhan habang buhay ay ang tao at ang taos pusong intensyon. Kung binaliwala sana ni Chairman Carding ang matinding boses ng batang iyon, hindi sana niya nakita ang mahal niyang dugo at hindi niya sana nakuha ang kapayapaan sa nalalabi niyang buhay. Ang buhay natin ay tila ganito rin. Kung hindi natin minamaliit ang isang tao dahil sa kanyang panlabas na anyo at nakikinig tayo sa kahit anong maliit na relasyon sa paligid natin, hindi ba't darating sa atin ang isang himalang biyaya? Sa pagtingin sa kalunos-lunos na katapusan ng kapatid na puno ng kasakiman, napagtanto natin ulit na totoo ang sinasabi ng mga matatanda na hindi magiging masaya ang isang taong may kasalanan. Taos-puso akong umaasa na ang mainit at payapang enerhiya na nahanap ni na Jomar at Chairman Carding ay mapupuno sa inyong buhay. Maraming salamat sa pagod ninyo ngayon. At sana, mas maliwanag at mas maganda ang inyong ngiti bukas.